Kapag naririnig mo yung salitang insertions sa national budget, automatic ba na naiisip mo ay corruption? Same. Pero ano ba talaga yung insertions? Bakit siya ginagawa at bakit hindi siya agad-agad masama? Simple lang. Ang insertions ay mga dagdag na projects o gastos na nilalagay ng mga senador at congressmen sa budget. Ganito kasi yan. Ang unang gumagawa ng budget plan ay ang Malacanang. Pagdating sa Kongreso, sila ang pwedeng magdagdag ng mga panukala sa lugar nila. Bakit kailangan ng insertions? Kasi, sino pa ba ang makakaalam ng mga pangangailangan ng isang probinsya o bayan, kundi yung mga kinatawan nila? Halimbawa, kulang sa classroom, kailangan ng tulay, may ospital na underfunded, pwede nilang gawan yan ng budget. Ang idea, para hindi puro national projects lang ang ginagawa natin o nabibigyan ng pondo, kundi pati yung mga kailangan mismo ng mga tao sa mga lugar nila. Bawal ba to? Hindi. Normal siya at parte siya ng trabaho nila. Basta malinaw, transparent, at nasa loob ng budget law. Considered legal ang insertions. Ngayon, saan ang problema? Hindi sa mismong insertions, kundi sa paggamit nito. Kung ang dagdag na pondo ay napupunta sa proyektong hindi naman natutuloy, sobrang mahal o mga ghost projects lang, doon na pumapasok ang corruption. Kasama na rin yung mga substandards na yan. So, are insertions bad? By definition, hindi dapat. Ang purpose nito ay para may pondo sa mga tunay na pangangailangan ng mga lugar sa Pilipinas. Pero dahil sa mga issues ngayon, automatic na nagiging negative ang tingin ng tao. And honestly, tama lang na maging mapanuri tayo. Kasi pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. So remember, ang insertions mismo ay hindi masama. Pwedeng maging blessing yan sa mga tao kung maayos ang paggamit. Pero nasa kamay ng mga opisyal kung magiging tulong ba to o magiging abuso. Nasa atin bilang Filipino citizens na bantayan kung saan napupunta ang mga ini-insert ng mga poging politiko.